Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagkakatipon upang purihin ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyaya na pinagkalob sa atin. At muli lumalapit sa Kanya upang dumulog ng ating mga panalangin at minimiti. Sa salita ng Diyos, pinapalalahanan tayo na namang ipagkalob sa atin ng Diyos ay ating gamitin sa kapakinabangan, hindi lang ng ating sarili, kundi ng ating kapwa ng sambayanan. Ngayon din ay ginugunita natin sa Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak, hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang na 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya: "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng iyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay.
ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanya, kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan. Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap ni ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niya, payuhan nito ang anak kung gusto niya itong mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina sa nakausapin ng anak bilang pag-uyam sa malupit na hari. Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinaiusap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdogong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay? Haring Antioco, hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap na ito sa mga Hudiyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko natulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di na nadya kailanman, kaya ako'y sumasamo, dalangin ko ay pakinggan. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo humihibik. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas kapag ako ay nagising, sa piling mo'y nagagalak. Pagising ko, poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay tatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanyang mga kababayan, kaya't pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw namin maging hari ang taong iyon. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang unat ang sabi, Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi niya sa kanya, mamamahala ka ng 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin na nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi nyo inihasik. Sinagot niya ang kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang salapi? Pagbabalik ko sana'y may tinubo ang puhunang ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo ang kanyang salapi at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y meron ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw sa ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Ang tema po ng ating pagdiriwang ngayon ay sa pagiging mabuting katiwala. Ito po ang namumukod diwa sa pagdiriwang sa salita ng Diyos dahil tayo nalalapit na sa huling linggo sa ating kalendaryong sinusunod ng simbahan. At ito po ay dakilang kapestahan ng Kristong Hari. Kaya po may image dun sa likod natin na si Jesus hawak ang sanlibutan. Haharap daw tayo sa katapusan ng mundo. At ito po yung ipinapahiwatig ng huling linggo ng kalendaryo ng simbahan. At sa pagharap natin sa Kanya, tayo ay magsusulit. At ano ang ating susulit? Lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya po yung diwa ng Ebanghelyo ay may pinagkatiwala, anong ginawa sa pinagkatiwala, at isusulit yung ipinagkatiwala sa nagpahiram. Ito po ay napakagandang pagpahiwatig ng ang Diyos. Nung tayo nilikha, binigyan tayo ng pagtitiwala, maging mabuting katiwala. Kaya nga ho pagkatapos ng creation, sa huling bahagi ay nilikha ang tao, the crowning glory of creation, upang pagharian ang nilikha ng Diyos. At ito rin naman ang isusulit natin sa mga huling araw. Kung paano ito,
yumabong, kung paano ito tumubo, kung paano ito naging kapakipakinabang. Kaya doon sa talinhaga, tinawag niya ang kanyang mga pinagkatiwalaan. Merong tumubo at merong hindi dahil siya ay natakot, dahil kanyang binalot at ibinaon. Ngayon mga kapatid, tayo rin po, katulad ng sabi ko kanina, haharap tayo sa Diyos at tatanungin tayo, ano ang ginawa mo sa mga pinagkatiwala sa atin? Una, ang buhay. Kumusta ng ating buhay ngayon? How is our life today? Physically, naalagaan ba ito ng tamang pahinga, tamang kalusugan? O baka naman dahil sa ating kapabayaan, may kanya-kanya na tayong sakit at nararamdaman. Ito po'y sa atin ding kakulangan at kawalang pag-aalaga sa buhay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ganyan din yung ating mga kakayanan at yung ating mga talento. Are we using them to share, to live out the 3 sharings we receive from Christ? Nung tayo bininyagan, tayo nakibahagi bilang hari, pari at propeta. Ginagamit ba natin yung ating talento, yung ating kakayanan para gumabay sa ating kapwa, para magdasal para sa ating kapwa at tulungan sa pagdiriwang sa simbahan? At propeta, bilang tagapagpahayag ng salita ng Diyos na naririnig natin dito sa simbahan, dinadala natin sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating community kinabibilangan, sa ating kasama sa trabaho. We have our own talents, our own gifts, unique to each and every one of us. Are we using them for the greater glory of God, for the church, o para lamang sa ating kapakanan? Para lamang tayo yung gumanda ang buhay, para tayo lamang yung umasenso ang buhay, pero hindi natin ginagamit para sa kabutihan ng lahat. Ano pang pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Yung ating oras at panahon. Pagkagising ba, gumagawa na tayo ng mabuti o meron tayong kinakaligtaang gawin? Pagkagising ba, ating inasikaso yung mga taong ipinagkatiwala sa atin, yung mga responsibilidad na dapat natin gawin, o nauubos ang oras at panahon sa paggawa ng kasalanan, sa hindi paggawa ng mabuti? Instead na ipahayag ang salita ng Diyos, salita natin, salita ng tao. Yung panghusga, yung comments against the works of others, yung kanilang kahinaan. Tayo ba ay ginugugol natin yung ating panahon para tulungan ang ating kapwa o sirain sila sa ating kapwa? Upang i-inspire sila o mawalan lalo sila ng loob dahil sa ating mga salitang sinasabi laban sa kanila? Yung ating bang panahon ay ginugugol natin sa mga kabuluhang gawain o tayo ay maghapong nakikipagkwentuhan? Yung ating mga bisyo, yung mga ginagawang masama, at pagkatapos ng maghapon, kulang ang oras sa mga ginagawa, pero hindi sa makatotohanang gawain, kundi sa gawain na ginugusto ng laman ng ating katawan lamang at hindi ng Espiritu. So kayo po ang makasasagot sa harap ng Diyos, sa harap ni Kristo bilang hari, kung ano ang nangyari sa pinagkatiwala sa atin. Sa ibang bersyon ng Ebanghelyo, sinabi ng Panginoon sa mga tumubo, sa mga yumabong ang ipinagkatiwala, makihati kayo sa aking kagalakan. Pero sa mga hindi nagpahalaga sa pinagkatiwala sa kanila, hindi pinapasok sa kaharian ng Diyos. At ito po'y napakaganda ring paghalintulad kung ating pinakinabangan at ginawang pagyabong ng pinagkatiwala sa atin sa mabuting paraan, patutuloyin tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. At kung hindi, nagilan tayo makasarili
pinabayaan natin, pinagkatiwala sa atin, at hindi natin ito ginamit para sa kapurihan ng Diyos at paglilingkod sa kapwa, tayo ay hindi makapapasok sa Kanyang kaharian. So sa panahon pong ito, pag nilayan natin, ako ba'y may maisusulit na sa Diyos? Kapag meron na, atin pa hong padamihin dahil binibigyan pala tayo ng pagkakataon ng Diyos. Kung wala pa, tayo po'y magbago. Atin nang i-prioritize kung ano ang dapat nating misyon at ating pahalagahan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos dahil ito ang magkakalob sa atin ng lugar sa Kanyang kaharian. Ang lahat po ay magsitayo. Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitagan tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan nawa hindi matakot sa pagsubok kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya ang nang matuwid na pamamaraan ang mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kayamanan ng lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo'y naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawaing kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor, mga nurse, at yaong mga nasa propesyon na pag-aalaga naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinagpalang yumao, naway makasama sa walang hanggang kaligayahan ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkakatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda ngayong si Santa Cecilia ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa paninindigang lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pinahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Melray naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Ang lahat po ay magsilod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa hanay ng mga banal, si Santa Cecilia iyong pinutungan ng hiyas ng kadalisayan at tagumpay sa katatagan. Pagkalooban mo kaming tumanggap sa banal na paikinabang na makapanaig ng buong tapang sa lahat ng kasamaan at maging dapat magkamit ng kalulhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.